Hello po, magandang araw. Kamusta po kayo? Ako po si Ate May Gomez, isa pong licensed professional counselor at ako po ay connected sa Amara Counseling and Training Center. Tayo po ay nagpapasimula ng mga videos na atin pong ilalabas, no? Siguro po weekly or whatever, no? At dito po tayo ay magkakaroon ng kwentuhan, pag-uusap tungkol sa iba't ibang issue ng buhay na kadalasan po ay nai-encounter ko sa aking trabaho. Alam niyo po, very usual po na ang pinag-aawayan ng mga tao ay walang iba kundi ang pera. At ngayong araw na ito, yan po ang pinili nating pag-usapan, yung pera. At siguro maganda pong pag-usapan natin ito sa konteksto ng mag-asawa. And this day po tayo po ay mag-uusap about 4 money languages, no? 4 na money languages. At ito po ay kinuha natin kay Dr. Kenneth Doyle, isa pong financial psychologist sa Minnesota, USA, no? Alam niyo po, we don't see money the same. So, nag-aaway-away, no? Yung mga mag-asawa, nag-aaway-away sila. And they don't get along so well because of money. But, if you will come to think of it, sabi nga po, don't fight about money because after you have said mga mean words to each other, the amount of money in the bank will be the same. No? Sana nga kung nadagdagan after niya mag-away, pero hindi naman. So you might as well just talk about it, no, sa isang maayos na pamamaraan. No? So, this is gonna be a short discussion. At simulan po natin ano yung 4 na money languages. At tingnan niyo rin po kung saan kayo belong. No? Unang-una po, yung mga tao na tinatawag na drivers. No? Hindi po yung driver na nagmamaneho. No? But tawag sa kanila drivers because yung money for them means success. Tagumpay. No? At sa kanila po, no, ang pera po, pinoprotektahan sila against the fear of incompetence. No? So, yun yung fear nila. No? Na baka pagtanda ko, wala na akong kayang gawin, kailangan makapag-save ako, no? Or kailangan ay marami na akong nabili, diba? Yung ganyan, nakapag-invest. Yan. So, yung amount ng money nila, no, ay talagang ginagamit nila to purchase, no, big house, new cars, no, every now and then, no. So, ang tendency nila ay maging materialistic. Okay. Yan po yung una, drivers. Kamusta po? May kilala po ba kayong ganyan? Okay. Pangalawa naman po, notice yung mga sinasabi na yung mga taong amiable. No? Para sa mga taong amiable, yung pera naman po, ibig sabihin sa kanila nun ay love. No? Money means love for them. At yung relationships and even yung people ang focus nila. No? So relationships with people are their focus. No? For them, yung money means love and affection. So, they show love by sharing. No? They show love by sharing. So, yung kanilang paggastos ay ginagastos nila para sa mga relationships, to improve relationships, to develop, no, yung mga friendship, ganyan. They spend for people because they want to express how they love, no, the other person, yung ganyan, no. Hindi katulad ng driver, they spend their money, no, because they want to prove, no, that they are they have reached, no, a certain level of success, no. Kaya namimili sila ng mga gamit na gusto nilang bilhin, no. And they tend to be materialistic. Okay, so we have drivers, we have the amiable, and pangatlo naman po yung analytic, no. Sa mga analytic naman po, no, yung money means security. It wards of chaos and problems, no. For them, no, they show love by saving. Okay. So kailangan sila mag-save no. At yun po yung nila, yung fear nila, no, na baka dumating yung panahon wala na silang pera, no. Wala na silang panggastos, no.
saan sila tatakbo, ayaw nilang lumapit sa iba, so they say, no? At yung mga analytics po can be tight, mahigpit sa pera. No? Ito po yung mga tao, no, na they see money more important than people. Maari pong, may mga kilala po ba kayo na yung kanila pong mga pera, no, ay nakaipit kung saan-saan, nakatago sa baul, no, meron pong nasa ilalim ng foam ng kama nila, no, nagsisave po sila. At sa lahat ng damit niya, yung mga bulsa, may mga pera doon nakatabi. No? Ganyan po sila. At pag namatay po yan, maari pong ang dami mong madidiscovering taguan ng pera. Analytic po, no? Okay. Pang-apat, no, yung mga expressive, no? Mga expressive naman, for them, money means acceptance and respect. It means yung acceptance in the basis of relationship with desirable people, no? So, sa kanila po, ginagamit nila yung pera nila para sila po ay maging katanggap-tanggap, no? At ma-earn po nila yung respeto ng ibang tao. So, kilala po ba kayong ganyan? No? So, they show their love by spending and shopping, no? Ayan. Expressive people can use money, no? Like people use drugs to sedate themselves. So, para ba yung self-worth nila, no? Yun po kanilang value, no? Very conscious sila at talagang doon nila ginagamit yung kanilang pera, no, to earn respect and to be accepted, no, by others. Yun po yung mga expressive, no. So, alin po kaya kayo dyan, ano? Siguro po yung mga mag-aasawa nakikinig ngayon, no, pinag-uusapan ninyo, ikaw yan, ano, o ako yan, no? Okay. So, alam niyo po ba, no, that it is better off, you are better off if you have different money language, no? Kung magkaiba po sa mag-asawa yung money language, mas maganda. Bakit po, no? Dahil po, kumbaga kino-complement nyo yung isa't isa. No? Yung isa, magastos, yung isa naman matipid, no? So, pinipigilan nung magastos nung matipid yung magastos, diba? At yung isa naman, tinuturuan niya naman, libre mo naman paminsan-minsan yung sarili mo. Ayan. Dahil sobrang niya ng tipid, no, sa sarili niya. Okay. So, minsan-minsan mag-e-enjoy din, ano, hindi puro paggigipit ng pera. Okay. So, we are wired, no, to see money a certain way. Lahat po tayo. No? And please, no, don't shame, no, your partner kung siya ay may ibang money language, no? Dahil nagko-complement kayo, no? At maging, joy ninyong mag-asawa na magkaiba kayo. No? In fact po, no, if you have the same money language, sometimes po, kailangan mo ng ibang tao, no, from outside, no, to help speak into you finances, no? Yung tuturuan pa kayo, no, na dahil pareho kayo magastos, kailangan niyo ng outside coaching, no, para hindi kayo bankrupt, no, or maaring masyado naman kayong parehong maggipit, no, or very tight sa pera, no. So you need a third opinion, no, or an outside opinion para tulungan kayo sa inyong finances. So yan po yung 4 money languages, ano. And I hope na meron kayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayong araw. And just to end, no, from Hebrews 13:5, sabi po doon, ano, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So ito po ang inyong lingkod, si Ate May Gomez, and I hope, no, sa bawat ating mga pag-uusap, no, sa mga video na ating pinoproduce, no, ay meron kayong natututunan at subaybayan niyo po, no, itong aming YouTube channel, and please click po yung like and also yung subscribe, no, para po na-notify kayo tuwing may bago po tayong video. So once again, this has been your Ate May Gomez saying till next time, God bless you.